youth! Disqualify! Disqualify! Disqualify Duterte youth! Disqualify! Disqualify! Disqualify kay party list! Disqualify! Disqualify! Inirekomenda ng Supervisory Committee ng COMELEC ang pagsuspinde ng proklamasyon ng Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List dahil sa nakabinbin nitong disqualification cases sa COMELEC Division. Ang Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List ay parehong inindorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang Duterte Youth ay pangalawa sa nakakuha ng may pinakamaraming boto sa katatapos lang na halalan at nakakakuha ng 3 upuan sa Kongreso. Nakakuha ng 3 representasyon ang Duterte Youth Party List sa 20th Congress matapos maitala ang 2.34 milyong boto noong nakaraang eleksyon. Maliban dito ay suspindido rin ang proklamasyon ng Bagong Henerasyon Party List. Nagbigay naman ng pahayag ang Kabataan Party List First Nominee, Attorney Renico, patungkol sa pagsuspinde ng proclamation of the Duterte Youth Party List. Nararapat lamang ani Kabataan Representative-elect Renico ang hindi pagproklama ng Commission on Elections or COMELEC sa Duterte Youth Party List dahil sa pending cases nito. Serve ang suspension ng Duterte Youth and we are watching yung proceedings up until yung disqualification niya, which we see as yung suspension the first step lang sa many steps to be taken. Napakarami ng mga instances of fake party lists using the party list system para mailuklok ang isang nag-aastang political dynasty or even nag-aastang cult of personality lang na we see na hindi ginagamit yung platform niya para sa kapakanan ng kabataan, hindi naman nagtasa ng legislation para sa pangailan ng kabataan. Deserve. So, ang suspension ng Duterte Youth is the first step doon sa matagal na clamor ng youth sector para sa kanilang disqualification. Ever since noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal and unconstitutional. So, and of course, bilang pagtingin natin na hindi sila totoong representative ng kabataan, hindi nila binitbit ever ang mga panawagan ng sektor ng kabataan, ang pangailangan nila sa edukasyon, trabaho, serbisyo, karapatan, kasarinlan. We welcome this first step, and of course we are guarded so that the following steps until the disqualification persists pa. Samantala, handa umanong hamunin ng Duterte Youth Party List ang Commission on Elections or COMELEC sa Korte Suprema matapos suspindihin ang kanilang proklamasyon bilang nanalong party list sa House of Representatives. Narito ang resolusyon ng National Board of Canvassers sa suspension of proclamation. Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong hapon, alas 3 ng hapon, ay, sandali, si Ate Gina pa. Yan. Ay, ngayong hapon na to, ipoproklama natin ang mga nanalong party list organizations, political parties, and groups. At dahil po dyan, una, ang nagdesisyon ng Commission National Board of Canvassers na ang iproklama ay 63 na mga representante na manggagaling sa party list. Ito ay nagre-representa ng tinatawag natin na 20% ng total composition ng House of Representatives. Dapat po ang computation dyan, kung di tayo nagkakamali, ay 63.5. Kaya lang wala naman pong 0.5 na tao. Kung kaya hindi po tayo pwedeng mag-round off, hindi po tayo pwedeng i-consider yung fraction na yon. Kaya nagdesisyon ng komisyon, ang National Board, na ito ay ibase lamang sa 63. Sa 63 yan po ay meron tayo na 3 party list na entitled sa tigta-3. Tingnan nyo na lang po kung ano yung ranking. At meron din po na 3 na entitled sa tigda-2. So ako po, nung una talagang paniniwala ko dapat isa lang ang entitled sa 3. Pero nung nakumbinsi ako sa argumento base sa desisyon ng Banat versus COMELEC, ay sumama po tayo doon sa dapat meron tigta-3 na
party list organizations base na rin sa mandato ng Korte Suprema sa Banat versus the Commission on Election. Meron pong isang party list na nakakuha ng more or less may 0.99, pero hindi po na i-consider yung 0.99 na yun sa pagbibigay ng dagdag na seat. Ang contention po ng party list na yon ay dapat daw po yung 0.99 na entitled pa sa isa. So kung dalawa sila, dapat daw po may isa pa. Kaya lang po siyempre ang contention din po ng National Board na base sa desisyon ng Korte Suprema, yung 0.99 ay hindi 1. At dahil hindi po yun 1, hindi po entitled sa pangatlo na seat yung pong party list na iyon. Alam po natin na yan ay isa sa mga magiging issues na maaari madala pa rin sa Korte Suprema later para ma-resolve at madesisyonan. Alam niyo po, sabi kasi ng Supreme Court, it is not for the Supreme Court or for the COMELEC to decide on the proportion. Hindi po kasi kami yung mga sobra, yung mga point something. Ito daw po ay dapat sa Kongreso. And therefore, Kongreso po dapat ang nagsasabi kung paano ititreat yung mga point something na yon at hindi ang Supreme Court o hindi rin po ang COMELEC. So lumalabas po ang party list na mapoproklama natin kung 63 na may tigta-3, may 3 tigda-2 ay 54 party list po. Base sa computation din na binigay mismo ng Korte Suprema. So hanggang 54. So makikitingin nyo na lang po sa listahan kung sino yung number 54. Mamaya naman po, babasahin po ng inyong lingkod ang NBOC resolution na nakadetalya yung nakuha ng bawat isa na party list. Meron po tayong 2 party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po yung mismo mga dibisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. So mamaya na lang po hindi nyo malalaman kung ano yung 2 party list natin na hindi po muna makakasama sa proklamasyon. Hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may 3 seats, yung isa naman ay 1 seat. So therefore po, kung sakasakali po na sila ay hindi po maproklama mamaya, hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Kasi kahit po iproklama ng National Board ang party list, pwede pa rin naman po namin desisyonan yung kaso bago June 30 dahil nga po magiging congressman lang po ang lahat na naging proklama ngayon na party list hanggang June 30 pa po sila magiging congressman and therefore tsaka lang papasok yung pangatlong requisite para magkaroon ng isang congressman. Una, proclamation. Number 2, valid oath. Number 3, assumption to office. Ay yung assumption to office po ay mangyayari pa sa June 30. So hindi po ba mas maganda rin base rin po sa opinion ng mga kasamahan natin sa National Board of Canvassers na i-resolve na muna yung kaso para lang po hindi masayang yung proklamasyon tapos later on iba pala naman yung mangyayari doon sa kaso. It is also to the benefit of the party list na yan na ma-resolve yung issue nilang yan para later on dire-diretso na po yung pag-assume nila kung sakasakali bilang kongresista na nagre-represent ng kanilang party list. So, ang bawat isang party list organizations po ay napadalhan kahapon ng hapon ng kanilang invitation. At for the first time din po, katulad ng nangyari sa senador, ay tigli-15 yung senador na kanilang pwedeng isama, kasama po yung sarili nila. Ngayon po ay tig sa 10, first time po yan, na ganyang kadami. Kasama naman po yung mga nominees o yung sarili po nila. So, mamayang 3:00 po yan ng hapon. And hindi na po muna natin siguro mapapayagan na kanya-kanyang speech po dahil nga po sa sobrang dami po nila, 54, baka po maubos yung oras at panahon po natin. Yung po mga miyembro ng media, total pagbababa naman nila, pwede nyo rin po silang makausap, ma-interview yung bawat isa and therefore may pagkakataon naman silang makapagpasalamat din sa lahat. Pagpapasensyahan po kung bakit hindi na po namin ma-afford na mapagbigyan ng lahat na makapag 5 minutes speech man lang. But siyempre, pag tumaas po sila doon sa entablado, ay pwede nilang isama yung lahat ng gusto nilang isama para naman po kahit paano makapakita nagpapasalamat sila doon sa lahat ng isinasama nila sa entablado. So yan po, plano natin matapos ang lahat ng buong proseso sa 2 oras lang more or less mula 3:00 ng hapon. So muli, maraming salamat
at magandang hapon. Okay, thank you. Magandang umaga. Okay. Luisa, for the first question. Luisa. Hi, Sir. Luisa from PTV. Sir, malinaw lang po na yung mga hindi ipoproclaim, hindi ibig sabihin iaakyat yung ibang mga party list na nasa dulo. Sila pa rin yun, sir. Hindi muna natin yung masasabi. Kasi una, hindi pa naman namin kinakancel yung kanila pong accreditation. Wala pa naman pong ganun. Maliwanag. Suspension lang ng proklamasyon. Hindi po cancellation of accreditation. Ibig sabihin, mas minarapat po namin na i-resolve na muna yung kanilang mga kaso bago lang magkaroon ng proclamation. Kasi nga po, unfair lalo sa kanila, yung ipinroklama muna sila, tapos later on, tatanggalin mo sila dahil canceled. O di mas nakamasakit po yung ganon. Alam po natin, umaasa maaari sila, kaya lang, ang naging desisyon is meron kasing serious allegation. Ang eksaktong word ng National Board ay considering the serious allegations raised in the petitions filed against these two party list, then the National Board decided to suspend their proclamations. They won, but suspended ang proclamation para lang ma-resolve namin ang kaso after the proclamation. Sir, para lang malinaw, ano po yung mga allegations na to at saka ano yung basis ng Yung isa kasing kaso is more or less 2019 pa eh. At in fact, kinukulit nga ang komisyon kung bakit ganun katagal. Siyempre po, kapapasok lang naman ang bagong liderato ng COMELEC tungkol dyan sa bagay na yan. Ang inyo pong lingkod, para sa inyong kaalaman, ay hindi nag-participate doon sa issue ng suspension ng dalawang party list because of my previous professional relationship with, dito sa dalawang party list na ito. Para lang po maging transparent tayo. So, unanimous po ang buong National Board sa mga ipoproklama at doon sa suspension, except ako po hindi nag-participate. No part po ako when it comes to the suspension of the proclamation of the two party lists. Sir, last na po from my end, meron po bang party list na may 2 sets of nominees? Paano po yung proclamation nila? Parang yung ako Bicol, sir? Tama Pagka ba? po kasi, wala po yata. Wala. So far po sa review namin, mukhang yung may 2 set of nominees ay hindi naman po nanalo. So wala po kaming magiging issue doon sa may tungkol sa 2 sets. Yung pong isa, mukhang hindi naman po sila pinalad. Okay, Gerald Malaya. Sir, good morning, sir. Sir, yung tanong ko lang, yung sa mga suspended yung proclamation, napadalan ba sila ng invite? Di po sila napadala ng invite. Sila napadala. At sila po ang inunang padalhan ng kopya ng NBOC resolution para naman po kahit paano ay alam po nila. To a certain extent, yan po ang pwedeng maging basis din ng kanilang remedy later, ano man ang kanilang gusto pong sabihin. Pero again, sana po maunawaan, this is an exercise of discretion of the National Board, of the Commission on Elections in general. At number 2, para po hindi maging unfair lalo sa kanila. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklama ka na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Mas masakit po yon dahil nagkataasan na ng kamay o tumaas na sa entablado tapos bigla maaanal pala. Mas maganda po malinis yung kanilang record, yung kanila para po hindi na po abutin na mapoproklama pa po sila. Sir, former Commissioner Rowena Guanzon nag-post po sa social media with regards to the suspension of the proclamation of the 30 youth. Your thoughts lang, sir? Kung sakasakali po, titingnan nyo na lang po kung sino yung may 3 seats doon sa 3 na sinasabi ko dahil kasama po doon, kabilang po kasi doon sa 3 yon yung maaaring na-suspend yung proclamation. Maganda lang po kasi na later ko na mabanggit kasi babasahin naman po ang NBOC resolution. But in the interest of national interest and in the interest of transparency, yun po, may 2 na hindi po mapoproklama na party list na parehas po na nanalo. Isang 3 ang seats at isa po yung isa lang yung nakuha na seat naman. Okay. Chairman, good morning. Next Sir, question po, Johnson Manabat. Sir, for the record, ang ilan ang total votes natin for the party list? And tama ba, 20% of that yung pinumpute natin para makuha yung seats na 63 para sa 54 party list groups? Isa po sa mga whereas clauses ng ating pong NBOC Resolution 14-25 ay 69 million, of course, 673,653 ang total number of voters sa buong Pilipinas, kasama po yung nasa abroad nating mga kababayan. Ang nakaboto po ay 57,350,968, which is yun po yung 82.2%.
the total number of voters who actually voted. Sa party list po, ang inabot po na number of votes for the party list ay 41,950,292. Dito po binase ang Banat versus Comelec. Dito po binase ang 2% threshold. Dito po binase ang additional seat at dito po binase ang seat na entitled kahit maaaring hindi nakakuha ng 2%. Again, ang sabi ng Supreme Court sa Banat versus Comelec, lahat ng seats ay dapat punuan. Yung una po kasing desisyon sa ang Bagong Bayani, hindi kinakailangan punan ang lahat ng seats. So kung ang nakakuha lang ng 2% noon ay 34 lang ang ipoproklama. Pero dahil sa Banat versus Comelec, kahit hindi ka nakakuha ng 2%, pwede kang magkaroon ng seat, depende sa sa proportion, and therefore dapat daw pong punuan yung buong 63 na seat, sabi po ng Korte Suprema. And Chairman, safe to say ba na yung first 3 ay tigta-3 and then the 4th, 5th, and 6th place tigta-2 and the rest tig-1? Yes po. Yan po yung eksaktong makikita nyo po mamaya sa proklamasyon. First 3, 3. 3, 4, 5, 6, tigda-2. And then yung 7 to 54 ay tigi-tigisa. Thank you. Okay, Isa Bomboradyo. Chair, as lang, yung, di ba nagpadala na po kayo ng invitations dun sa mga party list, may mga nakapagsabi na po ba na hindi sila makakatalo ngayon sa proclamation? So far naman po, wala. Wala pa tayong natatanggap na notice na hindi sila makakapunta ngayong araw na ito. Mukha namang mamaya will be a well-attended event para po sa proklamasyon nila. Earl Tobias, IBC 13. Chair, good morning po. So sorry to ask this, pero this morning po kasi it has garnered significant attention yung group of petitioners calling for the suspension ng Duterte Youth Party List because they have enough legal basis daw po based on the Omnibus Election Code na considered stray votes daw yung boto na nakuha ng Duterte Youth because sila ay unregistered. Pwede na po bang i-discuss to, sir, at anong gagawin ng COMELEC with this po? Bagamat alam at alam natin anong record na may mga nag-file kaninang umaga, pero ito pong desisyon ng National Board at ng buong Commission and Bank ay nabuo hindi po kaninang umaga lang. Ito po ay nabuo ng mga nakarang araw pa. And therefore, nagdepende ito sa facts, sa record na available sa Commission at hindi lang po doon sa ano. So, para lang po maging maliwanag na ito po yung resulta hindi po dahil sa mga final, kung kaninang umaga lang po. In fact, kung hindi pa po ito available kahapon, paano po kami nakapag-invite kahapon ng ating mga attend na mga party list ngayon? So, ibig sabihin, kahapon pa lang, alam na po namin kung sino ang kinakailangang umattend ng mga party list organizations at kung sino yung pasensya na po na hindi muna kayo makaka-attend sapagkat suspended ang inyong proklamasyon. Sir, clarification. So, Duterte Youth Party List is one of the party list po na hindi muna mapoproclaim today? Hindi ko muna sabihin kasi otherwise mapipreempt ko yung pagbasa mismo natin ng NBOC resolution. Maganda pong i-reserve na lang po natin yon. Alam ko naman na yan ay isang balita na dapat na malalaman pero syempre kasama na rin yan mamaya doon sa. Basta sabi ko sa inyo, isa po doon ay kasama doon sa nakakuha ng 3. At yung 3 seats dapat ay yung isa naman ay kasama sa nakakuha ng 1 seat lamang. Thank you, Chair. Okay, thank you. Ms. Sandra Aguinaldo, GMA 7. Chair, follow-up na lang po doon. Ano po bang status ngayon nung kaso ng Duterte Youth? At doon, yung pong isa ay kapapay lang po kasi nung isa pero may nakita yung mismong division na mukhang may merit. Yung mukha lang, hindi pa po yan subject kasi kakailanganin may sagot eh. Pero yung pong binanggit nyo na party list, 2019 pa po kasi yon yung isang case. Tapos may pangalawang kaso pa muli na na-file doon sa pangalawang case na yon. And therefore, para sa inyong kaalaman ay meron na pong umiikot na resolution patungkol dyan. So, ibig sabihin, kung may ganun po, hindi po ba napaka-unfair na magtuloy ng proklamasyon kaagad? Ganun pinag-aaralan pa talaga yung merito at hindi naman natin pwedeng madaliin yung mismong mga may hawak at yung nag-review niyan na mga miyembro habang tapos magpoproklama ka na. So, mas maganda po yun. Ginawa na po namin dati yon
nadidelay yung proclamation para lang masettle yung intra-party dispute, masettle yung issue ng disqualification or cancellation nila, o kaya masettle sino ba talaga may-ari ng party list. Ginagawa po talaga natin yan. In fact, mayroong isang kaso, kung natatandaan yung Anwaray versus Comelec. Yung sa Anwaray case naman, matagal na silang accredited, pero nagkaroon ng desisyon ng Comelec na i-cancel ang kanilang accreditation, at yun ang naging dahilan kung bakit umangat yung Akbayan party list doon sa pagkaka-disaccredit ng Anwaray. Ito po yung affirm ng Korte Suprema. So talaga po nangyayari yung mga ganyang klase na hindi muna napoproklama. Ang pinaka-classic example dyan lagi, yung, yung Senior Citizens Party List, na lagi na lang din dati ng mga nakakaraan ay hindi nakakapagproklama ng maaga at hindi umaabot kaagad sa eksaktong panahon ng proclamation, but which eventually, later on, ay napoproklama rin naman po. Chair, one last from me na lang po. Ano po yung comment nyo doon sa, parang laging po na rin sa party list, no? Na parang, para mapuno mo yung seats na kailangan. Eh, yung iba sa kanila, sobrang baba na punong boto or mga 200,000, mga ganun yung iba. Kaya po, Go kung ahead. tutuusin nyo yung aking patuloy na panawagan, na mapag-isipan na po sana talaga yung pagkakaroon ng mga pagbabago sa ating batas sa party list, yung Republic Act 7941. Hindi po ba napipilitan kami mag-compute? Medyo mahirap din talaga mag-compute. Kaya wag nyo na po akong paglagyan ng mahirap mag-compute. Tapos number 2, yung formula, medyo nagkaroon ng pagbabago. Nung una, hindi dapat punuan, ngayon pupunuan. So, dapat po kasi talagang yan, lahat ng bagay na yan, legislation. Ang solusyon, legislation. Lagi may nagsasabi, hindi na marginalize and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, yan, patas po kasi ang dapat dyan eh. Napakalimitado lang ang pwede namin gawin. Kaya nga ini-emphasize namin, sa susunod na accreditation, wala na makakagamit ng pangalan ng telenovela, wala na makakapagamit yung sa mga magpapa-accredit ng pangalan ng isang ayuda ng pamahalaan. Tama na po yun. Dapat nakabase na sa advokasya. Total, napapatunayan naman ng madami. Pwedeng manalo kahit hindi sikat na ayuda o kahit hindi sikat na telenovela, pwedeng manalo. Yung mga nasa rehiyon nga, nananalo po sila. So, ibig sabihin po, yan yung mga pwede lang namin gawin. Pero yung kabuuan ng party list, lalo na po yung pag-determine ng 2%, pag-determine ng bakit ganito, hindi naman naka 2%, bakit entitled, yan po talaga lahat ay kailangan ng legislation na sa kasalukuyan, ang Korte Suprema na ang nag-fill up nung mismong problema na yon. Okay. Go ahead. There's another question. Chair, good morning po. Clarification lang. Dahil po suspended yung proclamation nung isa o dalawa. Dalawa. This is tantamount to saying yung nominees nila ay suspended din kasi usually dalawa ang ini-issue nating certificates doon sa party list at doon sa nominees. Actually, yung mismong makukuha nila na certificate of proclamation mamaya, proclaim yung party list kasama na yung dalawang nominees na naandun. So, naandun na rin yung pangalan ng mga nominees na pinroklama. So, hindi siya individual certificate of proclamation. So, naandun na yung pangalan. Party list, tapos yung nominees nila na kasama sa proklamasyon. Doon po sa ginawang NBOC Resolution 14-25 ay pangalan po ng party list yung hindi pinapoproklama. So pag hindi mo pinroklama yung party list, sinuspend mo, damay na po yung mismong mga nominees po noon. Chair, hypothetical question lang. Pero paano kung yung kaso ay nakarating ng finality, talagang wala sila? Ano pong mangyayari? Aakyat ba yung mga kasunod? Ano pong... Ayaw ko po munang sabihin yon kasi pagka po nagkaganon, madami kasing mga papasok na factors, madaming contention ang sasabihin ng iba, ay dapat i-minus yan sa kabuuan ng mismong sum total ng 41 million something. May ganon. May sasabihin naman, hindi, kami ang kasunod na ganito eh. So, dapat kasama kami kung sakasakali. Pero napakaaga pong sabihin ng bawat isa yon sapagkat that is on the assumption na cancelled ang kanilang accreditation. Paano kung hindi naman? So, wala po tayong pag-uusapan na sum total o pag-uusapan na dapat tumaas. Ang pag-uusapan muna siguro ngayon, talaga bang cancelled ang accreditation o hindi naman pala, talagang nasuspend lang ang kanilang proclamation. Chair, mabilis lang po. Ano yung kaso nung isa naman? Yung nakakuha ng isang seat? Kung hindi ako nagkakamali, ay doon sa isa ay violation ng Section 261F ng Omnibus Election Code and therefore, maganda rin naman na mapakinggan din sila
doon sa aligasyon doon. Kasi kung hindi pa sila nakakasagot, hindi ba magandang mapakinggan din? Hindi dapat nakabase lang doon sa petisyon na na-file laban sa kanila. Okay, Jen Eric Mendoza, Inquirer.net. Chair, good afternoon po. Just to be very clear, 63 yung ipoproclaim today. Yung dalawa, Chair, paano yun? 63 minus 2? So, hindi. Magiging 59. Kasi minus 3 minus 1. So, 59 na mapoproklama mamaya. Kasi yung 63, hindi siya party list. Yung 63 ay seats or nominees. So, therefore, minus 4 yun eh. So, magiging 59 lang. At yung magiging 52 lang ang mapoproklama mamaya na party list sa halip na 54. Thank you, Chairman. Okay, Ms. Mads Villar, Net25. Hi, Chair. Can you walk us through lang po mamaya sa magiging program since iba po siya compared dun sa proclamation sa senators? Baka po wala ng taasan kasi masyado pong magiging time consuming. Baka po lahat sila patataasin na lang namin bawat isang grupo sa entablado. At kami na lang yung nasa likod para naman kahit paano meron man lang moment ng pagpicture sa kanila. But then, babasahin pa rin isa-isa yung kanila pong mga certificates of proclamation. So may naka-assign pa rin po na commissioner per party? Baka hindi na po. Baka kami na lang lahat na nasa likod nila. Katulad nung nangyari nung senador na nung magpa-picture sila yung group, nandun kami sa likod nila, nakatayo na lang kami lahat sa likod. Opo. Which is mas maganda po yon. Kasi kesa isa lang na isang commissioner, mas maganda lahat kami ngayon na pagtsatsagaan na lang po namin yung tumayo sa likod sa 52 na party list na yan. Kasi po para naman siyempre po ang kalimitan tinatawag sa party list yung may pinakamadami bago yung pahuli. Hindi naman po ito yung katulad sa senador natin na inuna natin yung pang-12 papunta sa number 1. Thank you, sir. Okay. From Radyo Pilipinas, Lawrence Tangcoco. Sir, good morning. Sir, isa sa mga ina-address niyo po sa susunod na accreditation is yung name. Pero isa po sa mga concerns, sir, is yung misrepresentation ng mga party list. Especially, sir, yung pag-aari sila ng mga politiko or yung nagiging duplicate na sila ng mga political families. How do we address this, sir, sa susunod na 2028, sir? Kaya po napaka-importante. Sana po yung mga cause-oriented groups, interest groups, mga mamamayan, pag po nag-publish tayo ng accreditation petition, sana po mag-participate tayo. Katulad ng isang dinisqualify namin lately, sabi taga Region 4A, lahat ng nominees, wala man lang kahit isa taga Region 4A. Hindi ba misrepresentation yon? Although nasa Supreme Court na yung kaso. Pero yan po yung dapat sana na wag po yung pababayaan na mahihiring yung kaso na wala man lang tayong participation. Dapat po sana nakabantay tayo lagi. May publication naman po para po hindi yung na-accredit na tsaka lang tayo magpapay later ng petition to cancel accreditation. Dapat po, tulungan niyo po ang COMELEC sa pagsasala at talagang masusing pagtingin kung dapat bang i-accredit yung party list na yan o hindi. Of course, aaminin namin, nakadepende kami sa records na kanilang final. Paano kung may mga alam pala kayo tungkol sa party list na yan na hindi namin alam sa records? Tulungan niyo po tayo para po mas magkaroon tayo ng mga party list na talagang nagre-representa sa sentimiento nyo o sa interest ng bawat isa. Ngayon po, pero hindi po sapat yun. Talaga pong we will always push for the amendment of the law. Kailangan na po natin baguhin yung batas sa party list. At ako po'y naniniwala, kahit yung mga party list organizations or nominees na benepisyohan itong halalan will always aspire sa bagong batas para sa ating party list upang mag-reflect talaga yan ng tunay na sentimiento ng mga marginalized and underrepresented sectors na yan naman po ang nakalagay sa ating saligang batas. Sir, follow-up lang. Paano natin, sir, mape-prevent yung mga political families na ginagamit na extension yung yung party list? For example, family ng Pampanga, ginamit yung nanay, and then sila rin ng pala yung representative ng mga nominees on that same party list. Are we planning to prevent that sa susunod na accreditation po? Dapat po, talagang pagkaganon, batas po dapat na mag-prohibit ng ganon. Kasi kung COMELEC po, sure, it will be declared unconstitutional for being usurpation of legislative prerogative. So talaga dapat may batas po sa ganyan. At saka kalimitan po, Sir Lawrence, pag nagpa-accredit, sa katotohanan lang, hindi mo naman kita ang nominees pa dun
Magpasabit ka doon kahit i-attach yung nominees. Alam mo namang hindi yun ang permanenteng nominees eh. Kasi pag tinanong mo na during the hearing, kung nakakapanood kayo ng hearing, sasabihin, but Your Honor, this is temporary list. That is still subject to our constitution and bylaws. So there will still be a meeting of the assembly to choose the final list of nominees. Tapos later on, tsaka mo makikita yung list of nominees after na ma-accredit na. So yan po yung sinasabi natin. Lahat nung una, lahat mangingisda. Di ba? Lahat mangingisda. At pagkatapos noong pang nag-submit na ng mga nominees, hindi na mga mangingisda. Tapos biglang i-invoke sa atin yung kaso ng atong paglaom versus COMELEC na sinasabing mere advocacy is enough. Wala ka naman magawa. Yun ang sabi ng Korte Suprema, mere advocacy is enough. So, kaya po nangangahulugan, kinakailangan magkaroon na ng overhaul o pagbabago yung ating party list law. Okay, Ms. Margo. Hi, Chairman. Good morning. Sorry, clarification lang, Chair. Yung dalawang winning party list na may suspension po, nasa COMELEC and bank level na po ito. Nasa po. division. Kung nasa division po, paano po yung timeline natin na ma-resolve kagad yung cases nila? Ang sabi natin, kinakailangan sa kanila ma-resolve yan bago mag-June 30. Kasi total naman, sabi ng Supreme Court sa kaso ng Reyes versus Comelec, baka, ang dating po kasi sa ating mga kababayan, congressman na pagka naproklama. Hindi pa po. Sabi po ng Korte Suprema, 3 requirements o requisites para pumasok ang pagiging senador o pagiging congressman. Number 1, proclamation. Number 2, oath. Kahit sa isang notaryo publiko o sa isang barangay chairman, pwedeng manumpa. Pero may pangatlong requirement, assumption to office. And therefore, once na nag-assume sa opisina ng congressman by 12:01 ng June 30, mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ang jurisdiction ay mapupunta na sa ibang ahensya ng pamahalaan. Kanino? Pag congressman yan, sa House of Representatives Electoral Tribunal. Sabi ng Konstitusyon, Article 6, Section 17, the House of Representatives Electoral Tribunal shall be the sole judge of all elections, returns, and qualifications of the members of the House of Representatives. The Supreme Court, in the case of Lerias versus HRET, provides that when you say sole, S-O-L-E, it is to the exclusion of any other court, even including the Supreme Court. At ang sabi, anong jurisdiction ng HRET? Elections, returns, and qualification. Dinefine din what is meant by election. It refers to all aspects or stages of the election, from the moment of the registration to the last moment of the proclamation, covered yun ng jurisdiction ng HRET. Meaning, talagang after ng assumption to office, kahit anong issue patungkol sa pagkakahalal ng isang kandidato o hindi pagkakahalal, wala ng jurisdiction ang Commission on Elections. Okay. Dexter Ganive, DWAR Abante. Chair, clarification lang. Doon sa pang-rank 55 hanggang 156, dahil hindi sila nakapasok, delisted na ba sila o yung mga nandun lang na pangalawang beses na hindi nakaabot ng 1%? Ako, 2%. kung hindi nakaabot ng 2% sa dalawang magkasunod na eleksyon, ay automatically po tanggal ang kanilang accreditation. And therefore, kung gusto nila mag-participate under the same name or a different name, kakailanganin po nila mag-file muli ng petition for accreditation. So yung mga first-timer na hindi nakakuha ng 2%, ay entitled pa po sila. Entitled pa po sila. Pwede pa po sila. Opo. I-announce ko lang, bilang compliance dun sa ating naipangako sa sambayanan at sa lahat ng mga interested groups or parties, ay bukas po ay amin pong ilalagay sa website ng COMELEC yung ating pong transmission logs sa lahat ng servers na nakatanggap ng result mula alas 7 ng gabi onwards. Para po kayo mismo makita nyo, makompare nyo, matingnan nyo, tama ba yung transmission, anong oras talaga na-transmit, at talaga bang halos magkakatulad yung transmission na naipadala sa bawat entity na entitled sa transmission. Yung po'y bilang pagtalima natin sa ating pong commitment na ilalabas po natin yan para po hindi na hinahanap ng kahit na sino. Of course, ongoing pa rin po yung ating random manual audit. At siyempre, yung pong ating mga may pending disqualification, kahit po yung may mga show cause orders, yan po ay patuloy na i-resolve ng inyong komisyon. Sa kasalukuyan po, focus na po kami. Bukas, lahat ng provincial election supervisors ng lahat ng probinsya ng Bangsamoro ay padating upang makapagpulong na kami bilang paghahanda
sa ating pong Bangsamoro parliamentary election na gagawin at mangyayari ngayong October 13. Ang eleksyon sa barangay and SK election, sa kasalukuyan wala namang pong batas na nagsasabing hindi siya tuloy. So tuloy din po yung aming ginagawang paghahanda patungkol sa eleksyon na yan, na mangyayari naman ng December 1, 2025. Last clarification, Chairman. Yung sa mga naka-rank number 7 hanggang 54 na pangalawang beses na hindi nakakuha ng 2% ay hindi na sila kasama sa next election? Or dahil may seat sila ay automatic silang kasama pa sa election? Automatic na po yun. So para yung mismong una nilang hindi pagkakakuha ng 2%, mawawala na yon dahil sa pagkakaroon nila ngayon ng 2% o ng seat sa House of Representatives. So actually nga po, pag pinag-aralan nyo yung batas, hindi naman po talaga siya 2%. Kung hindi failure to get a seat as a member of the party list in 2 consecutive elections. Are there any more questions? Follow up? Wala na. Ayan, okay. So mamaya, pwede naman tayo uli pagkatapos ng proclamation. Okay, then put that follow up. Section 261, letter F, kung hindi ako nagkakamali ng Omnibus Election Code, parang sinasabi kasi palibhasan, hindi ako miyembro ng division, parang sinasabi na meron silang nominee na incumbent barangay chairman, etc., na nag-assume ng position from kagawad to barangay chairman. So may mga ganong issue. Okay. Maraming salamat. Okay, Thank you. maraming salamat po. Diyan nagtatapos na ating press con. Salamat po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.